Bismillahirrahmanirrahim. Brothers and sisters in Islam, Assalamualaikum. Welcome to Women in Islam. Sa aming mga tagapakinig, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang Women in Islam ay hatid sa inyo ng Lihudillah Islamic Media Foundation. Noong nakaraang Huwebes, mga brothers and sisters, mga kaibigan, meron tayong naging mga panauhin. At ngayong gabi, meron ulit tayong mga bisita sa ating programa. Sila mga sisters na kailan lamang po nagsyahada o yumakap sa Islam. Sila ay mga taga Villa Inares, Cogyo, nasakop ng Antipolo. Welcome to Women in Islam, sisters. At bago tayo magpatuloy, narito po muna ang aking mga kasama sa programang ito at sila'y babati rin sa inyo. Assalamualaikum, Sister Fatima. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sa lahat po ng mga Muslim brothers and sisters at mga kapananampalataya po namin. Happy Thursday rin po ngayong gabi sa mga walang sawa at mga masugid naming tagapakinig. Alhamdulillah po sa gabing ito na kayo po ay nakinig sa amin. Inshallah po, mapagkalooban tayo ng Allah Ta'ala ng kaalaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. At ngayon ay si Sister Aisha. Assalamualaikum, Sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat po sa ating mga ginigiliw naming mga tagapakinig dito sa Women in Islam. Ang Women in Islam po ay mapapakinggan ninyo tuwing Huwebes ng gabi mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9. Dito po sa DWDD Armed Forces of the Philippines. Armed Forces Radio 1134 kHz. Maaari pong ipadala nyo ang inyong mga katanungan o komento tungkol sa aming programa. Pakitext lamang po kami dito sa 0918-526-3424. Sa internet naman po, pwede po kayo mag-email sa amin sa islamradio@yahoo.com. Mapapanood din po ninyo ang lahat ng mga videos namin mula sa mga programang The Message at Women in Islam at yung ating Muslim radio drama program dito sa www.youtube.com/islamradioph. That's youtube.com/islamradioph. Ang mga audio files namin po ay libre niyong mapapakinggan at pwede rin pong ma-download sa islamradio.mypodcast.com. Kung nais po ninyo humingi ng mga audio files sa CD ng mga programa namin, pwede rin po kayong mag-text sa amin at 0918-526-3424. Sabihin nyo lang kung ano pong topic, ano pong episode ang gusto nyong mapanood ulit o mapakinggan. Pwede po namin mabigyan kayo ng libreng CD ng mga episodes namin dito. Libre po ito at walang bayad. Kung meron po dyan na nagbebenta po ng mga lectures namin dito sa The Message at Women in Islam, pakitigil lang po at kung sino man nakabili, dapat nyo pong alamin na hindi po kami ang may pakananan yan. So, inaanyahan din po namin ang lahat ng mga Muslim sisters po natin dito na nais mag-share ng kanilang mga karanasan kung paano sila naging Muslim, and also to those na who were raised na rin as Muslims. Ang programing ito ay hindi lamang po para sa mga balik Islam or mga Muslims who have been raised by Muslim parents. Ito pong programa namin ay para sa ating lahat na sumasaliksik tungkol sa katotohanan ng Islam. Also, I would like to take this opportunity to thank the Conveying Islamic Message Society o CIMS ng Alexandria, Egypt. Ito po ang nagpro-provide sa amin ng mga libreng babasahin about Islam. Kung gusto niyo pong humingi ng mga libreng mga reading materials on Islam, whether English or Tagalog, pwede po kayong sumulat sa kanila at Conveying Islamic Message Society, P.O. Box 834, Alexandria, Egypt. Ulitin ko po, that's Conveying Islamic Message Society, P.O. Box 834, Alexandria, Egypt.
So, yung mga tao naman na gustong mag-email na lang, kasi medyo mas mabilis yon, you can also email them at info_n, that's en, at islamic-message.net. Or you can also email them at cims_eg@yahoo.com. You can check their website at www.islamic-message.net and also www.islamic-invitation.net. Sa mga websites po na ito, pwede po kayong mag-download actually ng mga e-books nila. You can choose whether English or Tagalog. Meron pong other languages, meron din po silang available. And that's it for now. And may Allah guide us. All praises are due to Allah and all mistakes are mine alone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam, Sister Aisha. Thank you very much. Mga kapatid, mga kaibigan, last Thursday po ay meron tayong sinimulang talakayin tungkol sa isang problema na ipinadala sa ating programa sa Women in Islam. At ayon sa kanya ay ang kanyang mister ay nagpakasal sa ibang babae nang hindi sinasabi sa kanya, nang hindi niya alam, kaya masyado siyang nasaktan. Masama ang kanyang loob dahil hindi naging matapat ang kanyang asawa. At basta na lamang ito nakisama at nagpakasal sa isang babae dahil ang nasabing babae ay nagdadalang tao na rin. Ayaw mo man, sister, pero hinihingi mo ang opinyon namin dito sa Women in Islam. Ako bilang iyong kapatid, ito ang pwede kong sabihin sa'yo. Kailangan siguro mag-usap kayo mag-asawa. Mag-usap kayo ng mahinahon. Hindi yung nagbubulyawan, o kaya nagsusumbatan, o kaya nagsisigawan. Dahil hindi natin malulutas ang problema sa pamamagitan ng away. Kung maaari nga sana ay mag-usap kayo sa labas. Huwag sa loob ng iyong pamamahay kung saan makikita kayo ng inyong mga anak o kaya maririnig nila ang inyong pinag-uusapan. Yung kayo lamang dalawa, sister. Iwasan mo ang maging sobrang emosyonal. Dahil ang concern ko naman ay ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Dahil sabi mo, buntis ka. Bilang isang ina, sister, kailangang pangalagaan mo ang kalagayan ng baby. Alalahanin mo na wala siyang kinalaman sa issue na pinasok ng mister mo, na pinasok ng kanyang tatay. Kaya hindi siya dapat madamay, okay? Yung kung ano man ang iyong nararamdaman, init ka kaya o galit ka, tiyak maapektuhan ng baby, ang batang yan na nasa iyong sinapupunan. Kaya iwasan mo ang masyadong mainis, iwasan mo ang masyadong magalit. Bilang mother, meron kang obligasyon na pangalagaan ang kalusugan ng iyong anak habang ito ay nasa iyong tiyan pa lamang. Well, totoo, it's unfair. May injustice na nangyari dahil ikaw bilang unang asawa, karapatan mo na malaman ang naging desisyon ng iyong mister. Always remember, yung pag-aasawa ng isa, dalawa, tatlo o apat ay permission lamang sa mga brothers in Islam. Take note, permission lamang. May kasama yung kondisyones para sa inyong mga kapatid namin. At hindi magiging fair o just ang inyong gagawin sa inyong asawa, pananagutan niyan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Baka nakikinig ang mister mo, sis. Ito lang ang pwede kong masabi sa kanya bilang kapatid sa Islam. Kapatid, foul ang ginawa mo. Kasi nga, basta ka nakipagrelasyon sa ibang babae at pinakasalan mo pa dahil sabi mo, buntis na. Meron ka lang pananagutan. Una, kapatid, hindi ka naging honest doon sa babaeng yon. Para mo na rin siyang